Hindi ako nakauwi ng 500 years straight. At ngayon, mayroon akong 5 taong gulang na anak na babae. Ang sitwasyong ito ay nag-iwan sa akin sa isang estado ng kawalang paniwala. Naghinala agad ako na baka hindi ito ang anak ko. Pero kamukha ko siya. Napagtanto ko pagkatapos kong kumalma na kamukhang kamukha niya ang girlfriend ko 500 years ago, nangako akong mananagot ako sa kanya habang buhay. Iyon ang gabing pinangalanan kong Daimao ang magiging anak ko. Ngunit kinabukasan, nang mag-propose ako ng kasal, hinabol ako ng aking mga kaaway. Wala akong choice kundi tumalon sa bangin. Noong akala ko patay na ako, napunta ako sa underworld nang hindi sinasadya. Hindi ako sumuko sa ideyang bumalik sa lupa. Dahil nangako ako sa girlfriend ko na babalik ako at papakasalan siya, nakipaglaban ako sa underworld para sa layuning ito. Ang 100 taon sa underworld ay katumbas ng 1 taon sa mundo. Sa huli, inabot ako ng 500 taon upang maging supreme demon ng underworld. Sa underworld, pumasok ako sa Temple of the Underworld. Pinigilan ako ng dati kong kaibigang si Wuzhang. Pero paano niya ako mapipigilan sa kanyang munting kung fu? Pinutol ko ang kanyang espada sa isang hagod lang. Natangay din siya ng sword's energy. Hindi siya huminto hanggang sa natamaan niya ang mga haligi ng Great Hall. At pagkatapos ay humakbang ako papalapit sa spell na magdadala sa akin sa Earth. Nakita ng malubhang nasugatang Wuzhang ang aking paggalaw. Sumigaw siya sa akin gamit ang huling lakas niya. Sinabi niya sa akin na kapag ang Jade ay nawasak, ang 3 kaharian ay magugulo. Pero hindi ko siya narinig. Kung tutuusin, 500 years na akong nagsasanay para sa araw na ito. Itinaas ko ang aking espada at nilaslas ang perlas ng underworld. Ako lang ang makakasama niya. Handa akong maging makasalanan at sirain ang 3 mundo. Ang Pearl of the Underworld ay nahati ko sa isang iglap. Sa pagkabasag ng meditation beads, unti-unting naging magulo ang paligid. Isang marahas na pagsabog ang nangyari sa underworld. Pagkatapos ng pagsabog, nagising ako sa kakaibang kapaligiran. Nakabalik na talaga ako. Ang lugar na ito ay aking tirahan. At hindi ako nawala ng anuman sa aking pagsasanay. 5 taon na siguro ang lumipas simula nung araw na namatay ako. Nagtataka ako kung hinintay niya ako dito tulad ng pinangako namin. Hindi na ako makapaghintay na kumatok sa pinto ng bahay. Ngunit isang maliit na batang babae ang nagbukas ng pinto. Nang makita niya ako ay napaluha siya at niyakap ang binti ko. At kinilala ako bilang kanyang ama. Sinabi ko sa maliit na batang babae na siya ay nagkakamali. Ngunit sigurado ang batang babae na ako ang kanyang ama. Nanlamig lang ako. Lumabas ang isang medyo may edad na babae na may hawak na patpat. Napangiwi ang batang babae sa likuran ko nang makita niya sila. Nakilala agad ako ng medyo may edad na babae nang makita niya ako. Ito ang babysitter ng girlfriend ko. Kinuha ako ni Suma Shoei. Natuwa ako nang marinig ko ang pangalan ng girlfriend ko. Tinanong ko siya kung nasaan ang girlfriend ko. At sinabi sa akin ng yaya, misteryosong nawala ang aking kasintahan matapos iwan ang aking anak sa yaya. Kaagad pagkatapos noon, nalaman ko ang pangalan ng bata mula sa bibig ng batang babae. Ang kanyang pangalan ay Shu Daimao. Naantig ang puso ko sa pangalang iyon. Anak ko nga talaga siya. Nakatawag din ng atensyon ng pamilya ng yaya ang pagdating ko. Inutusan ako ng yaya na ilayo si Daimao. Dahil ang bahay ay binigay sa kanya ng aking kasintahan bilang pabuya sa pag-aalaga kay Daimao. Ngunit matapos marinig ito, naglakas loob si Daimao na tumayo sa harapan ko. Binigyan ka ng aking ina ng maraming pera. Sinabi rin niya na ang bahay ay may mga alaala ng kanyang ama. Kaya hindi niya ibibigay ang bahay. Galit na galit si yaya nang marinig iyon. Itinaas niya ang patpat sa kanyang kamay para paluin sa ulo si Daimao. Nang malapit ng tamaan ng patpat si Daimao, biglang nanigas ang katawan ng yaya na para bang naposes siya. At hinila ko si Daimao sa gilid ko. Ang lakas ng loob mo na saktan ang anak ko sa harap ko. Ayaw mo bang mabuhay? Nanginginig si yaya pero hindi makapagsalita. Napansin din ng kanyang pamilya ang nangyari at sumugod sila para tingnan siya. At niyakap ko si Daimao. At sinabi sa kanya na wala nang mang-aapi sa kanya. Noon din, napagtanto ko na maraming maitim na sugat si Daimao. Lumapit din sa akin ang anak ng yaya na may dalang patpat. At inakusahan akong walang utang na loob. At mas lalo akong nagalit. Agad kong sinabihan si Daimao na pumikit at takpan ang tenga. Tapos galit akong tumingin kay yaya at sa pamilya niya. Tinawag mo akong walang utang na loob, di ba? Aalagaan kita gaya ng pag-aalaga mo kay Daimao. Kaagad pagkatapos, isang malaking pagsabog ng presyon ang nagmula sa aking katawan. Hindi rin mapigil ang lumuhod sa harapan ko ang pamilya ng yaya. Kaswal kong itinutok ang kamay ko sa ere. Biglang umangat sa ere ang patpat sa tabi ng anak ng yaya.
Pagkatapos ay kinontrol ko ang stick at patuloy na hinahampas ang anak ng yaya. Gusto kong makita ng yaya ang sarili niyang laman at dugo na nahirapan sa harap niya. Kasabay ng nakakadurog na pag-iyak ng kanyang anak. Agad na humingi ng awa ang yaya, at sinabing lilipat sila kaagad ng bahay. Pero naisip ko na napakadali para sa kanila, at hindi kinaya ng stick ang impact ng patuloy na paghagupit at nabali. Kinontrol ko ang nabasag na stick at sinundot ito kay yaya. Nang malapit nang tumama ang patpat kay yaya, agad akong pinigilan ni Daimao. Umiiyak para mapatawad ko sila. At sinabi sa akin na ang sabi ng kanyang ina ay, huwag kang gagawa ng mga bagay na nakakasakit ng tao. Hindi ako nakaimik nang marinig ko ang katwiran. Pero sa huli, nangako ako kay Daimao na hayaan ang pamilya ng yaya. Itinaas ko ang daliri ko at tinanguan ito patungo sa ulo ni Daimao. Sa isang iglap, lahat ng maitim niyang sugat ay naghilom. Tumingin ako sa pamilya ng yaya ng seryoso ang mukha. Sinabi ko sa kanila na umalis sa bahay na ito bago ako magbago ng isip. Pagkaalis nila, biglang tumunog ang tiyan ni Daimao. Narinig ko iyon at napagtanto kong nagugutom na siya. Kaya sinugod ko siya papasok ng bahay. Hinayaan ko siyang matulog sandali, at nagluto para sa kanya. Sa kabilang panig, hindi masaya ang pamilya ng yaya na kakaalis lang. Nagbanta pa ang anak ng yaya na maghahanap ng paraan para mawala si Daimao. Nang matapos siyang magsalita ay sumulpot na ako sa likod nila. Iniligtas ka ng aking anak, ngunit gusto mo pa rin siyang saktan. Galit na lumikha ako ng pulang apoy sa aking palad. Kahit na pinatawad ka ng aking anak, ngunit ako, ang ama, ay hindi ka pinatawad. Pagkasabi noon ay ibinato ko ang apoy sa kamay ko sa pamilya. Sa isang iglap sila ay natupok ng Red Lotus Flame. Ngunit hindi namatay ang yaya nang mamatay ang apoy. Pero pareho silang tumatanda. Hindi kita pinaslang para sa anak ko. Kinuha ko lang ang 20 taon ng buhay mo. Pero kung may next time, kukunin ko ang iyong buhay. At saka ako umuwi. Agad akong pumunta upang kumpirmahin kung ang sikretong silid sa study room ay natuklasan ng iba. Hindi ako nakahinga ng maluwag hanggang sa nakita ko ang kwarto na hindi nagalaw. Dapat sapat na pera iyon para magpalaki ng bata. Agad naman akong pumunta sa kusina at nagsimulang magluto. Nagising si Daimao sa amoy ng niluto ko. Natuwa siya nang makitang puno ng pagkain ang mesa. Iyon ang pinakamasarap na pagkain niya sa loob ng 5 taon. Habang kumakain siya, pinuri niya ako kung gaano kasarap ang luto ko kaysa sa nanay niya. Pagkatapos sabihin iyon, unti-unting nawala ang ekspresyon ni Daimao. Sinabi niya sa akin na namiss niya ang kanyang ina. At ang magagawa ko ay haplusin ang kanyang ulo at aliwin siya. Habang kumalma si Daimao, nagsimula akong magtaka kung nasaan ang aking kasintahan. Biglang may nag-doorbell na nakaagaw ng atensyon ko. Tuwang-tuwa si Daimao sa narinig. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at binuksan ito. Ito ay ang aking hipag na si Xiaoqing. Siya ang nag-aalaga kay Daimao. Lumapit din ako para magpasalamat sa kanya. Pero nang makita niya ako, bumagsak ang mukha niya. At pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang malakas na sampal sa mukha. At iyon ay nagpatalsik lamang sa akin ng hangin. At pagkatapos, sinimulan niya akong akusahan ng pagiging irresponsibleng scum. Wala akong pinagsisisihan na sinampal ako. Hinila ni Daimao ang palda ni Xiaoqing. Sinusubukang pigilan ang paghampas niya sa akin. Nakita ko na lahat. Tumagilid ako at sinimulang aliwin si Daimao. Nangako ako na hindi nakita iiwan. Ipinikit ni Daimao ang kanyang mga mata. Galit na galit si Xiaoqing nang makita niyang pinaiyak ko si Daimao. Pagkatapos ay gusto niyang anyayahan si Daimao sa kanyang bahay para sa isang masarap na pagkain. Ngunit tumanggi si Daimao. Tapos tinuro niya yung pagkain na ginawa ko. Tumingin si Xiaoqing nang may panghahamak. Hindi siya kakain ni Katie Ting ng pagkain ko kahit mamatay siya sa gutom. Gayunpaman, hindi niya maiwasang gumawa ng ingay pagkatapos ng unang kagat. Nahihiya, matigas pa rin ang kanyang pagsasalita at sinabing hindi masarap ang pagkain. Nang makita ako ni Xiaoqing na nakatitig sa kanya, nagmamadali niyang iniba ang usapan. Sinabi niya sa akin, si Daimao ay umabot na sa edad ng kindergarten. Nagkataon na isa siyang guro sa kindergarten. Maaaring ilagay si Daimao sa kanyang kindergarten. Tumalon sa tuwa si Daimao nang marinig niya ito. Nakita ko ang saya niya at pumayag ako. Akmang ipagpatuloy na namin ang aming pagkain. Naagaw ang atensyon namin ng tunog ng break-in. At pagkatapos ay pumasok hanggang sa pamamagitan ng pagtapak sa aking pintuan sa harapan. Si Assistant Son pala ng Lin Real Estate ang nagdala ng mga tao para pilitin ang pagpapaalis. Nang makita ko ang sitwasyong ito ay galit na galit ako.
Pero tinignan ako ni Assistant Sun ng masama. Kumuha siya ng kopya ng demolition agreement at iniabot. Pagkatapos ay binyantaan niya ako ng personal na kaligtasan ni Daimao para pumirma sa kontrata. Nagalit agad ako sa isang iyon. Sinabi rin sa akin ni Daimao na huwag ibenta ang aking bahay. Natatakot siya na kung ibenta ang bahay, hindi siya mahahanap ng kanyang ina. Nakinig ako at sumang-ayon ng may kasiglahan. Nakita ni Assistant Sun na balakid si Daimao para sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Daimao. Agad namang namula ang mukha ko sa nakita ko. Pagtaas ng aking kamay, nag-ipon ako ng bola ng itim na enerhiya at pinaputok ito sa kanila. Ang mga bibig ng mga taong iyon ay agad natakpan ng itim. Kaagad pagkatapos noon, pinitik ko ang aking mga daliri. Sabay-sabay na napaluhod ang grupo na parang dinaganan ng bundok. Napatingin ako kay Assistant Sun na nakaluhod sa harapan ko, bumakas ang ngiti sa gilid ng bibig ko. Sa isang kisap mata, lahat sila ay parang mga unggoy. Nakita ni Xiaoqing ang brutal na eksenang ito at ipinasok si Daimao sa loob ng silid. At dahil ito ang kanilang unang pagkakamali, ay ayaw ko silang patayin. Binigyan ko sila ng babala at hinayaan silang makaalis. At pagulong-gulong silang umalis. At sa kabilang banda, galit na galit ang may-ari ng Lin Real Estate nang makatanggap siya ng balita. Pinuntahan niya ang practitioner na immortal na si Master Chen. Gusto niyang turuan ako ni Master Chen ng leksyon. Sa puntong ito, lumapit si Assistant Sun upang paalalahanan siya na hindi basta-basta ang kalaban. Gayunpaman, hindi natinag si Master Chen, mabilis na bumuo ng selyo ang kamay ni Master Chen. Pagkatapos ay lumitaw sa likuran niya ang isang napakalaking demonyong halimaw. Sa sandaling iyon, inutusan niya ang halimaw na pumunta at patayin ako. Ngunit wala akong alam tungkol dito. Matapos patulugin ng aking hipag na si Xiaoqing, si Daimao, hiniling niya sa akin na pumunta sa kanyang bahay upang tulungan siyang alisin ang bara sa kanal. Tumango naman ako agad. Pagkaayos ko ng gate, napagtanto ko na kapitbahay ko pala talaga siya. Saktong papasok na ako sa bahay niya. Bigla niya akong pinigilan. Sinabihan niya ako ng magsuot ng tsinelas bago ako pumasok. Sinabi niya sa akin na linangin ang ugali ni Daimao mula sa murang edad at mababaw lang ako pumayag. Kung tutuusin, sinong ama ang gugustuhin na ang kanyang anak na babae ay maging isang procrastinator? Habang inaakay niya ako sa kwarto, bigla akong nakaramdam ng pahiwatig ng demonyong enerhiya na mabilis na papalapit sa aking tahanan. Nang maramdaman ang panganib, sinipa ko ang bakod at nagmadaling pumunta sa kwarto ni Daimao. Sa sandaling sinira ko ang pinto, nakita ko ang isang purple demonic beast na sinusubukang buksan si Daimao. Nag-aapoy sa galit, sumabog ako sa isang nakakatakot na enerhiya. Nagtataka namang tumingin sa akin ang demonyong halimaw. Hindi nito maintindihan kung bakit napakadalisay ng espiritual na enerhiya ng isang tao. Binalaan ko ang halimaw. Layuan mo si Daimao kung ayaw mong mamatay. Pero hindi ako pinansin ng halimaw. Papatayin daw niya si Daimao sa harap ko. Ang mga salitang iyon ay lubos na nagpagalit sa akin. Ang aking espiritual na enerhiya ay agad na napalitan ng isang higanteng ahas at inatake ito. Bago pa makariyak ang demonyong halimaw ay tinalian na ito ng higanteng ahas. Tumingin ito sa akin ng hindi makapaniwala. Dahil ang aking kapangyarihan ay higit pa sa kapangyarihan ng isang tao. Nakita niyang wala siyang laban. Humingi siya ng awa na parang aso. At sinamantala ko ang pagkakataon na bantaan ito para ibunyag kung sino ang nasa likod nito. Ang demonyong halimaw ay nagsisikap na mabuhay. Siya ay may mabuting pakiramdam upang sabihin sa akin kung sino ang nasa likod nito. Sa sandaling narinig ko ang tungkol sa Lin Real Estate. Isang nakamamatay na guhit ang dumaan sa aking mga mata. Naikuyong ko kaagad ang mga kamao ko pagkatapos. Nagkapira-piraso ang katawan ng demonyong halimaw. Sumugod din si Xiaoqing pagkatapos kong gapiin ang demonyong halimaw. Basta sinabi ko lang sa kanya na ayos na ang lahat. Biglang natakot ang ekspresyon ni Xiaoqing. At tumingin ako sa direksyon na dinarianan ng mga mata ni Xiaoqing, nakita ko ang isang sirang katawan ng demonyong halimaw na aktwal na muling naaayos. Dumiretso ito sa katawan ni Daimao. Pagkatapos ay lumutang sa ere ang katawan ni Daimao. At naging nakakatakot ang itsura ng mukha niya. Isang nakamamatay na aura ang nagpuno sa silid sa isang iglap. Kaagad pagkatapos noon, lumikha siya ng mahiwagang kristal at ipinutok iyon sa akin. Imbes na iwasan ko, pinili kong tamaan ang aking braso. Sa sobrang galit, dinurog ko ang kristal. Kasabay nito, ang aking aura ay nagpapadala ng malakas na hangin sa silid.
Ang demonyong halimaw ay sapilitang lumabas sa katawan ni Daimao sa ilalim ng presyon ng aking malakas na aura. Nang makita ang masamang sitwasyon, agad na naghanda ang demonyong halimaw na tumakas. Ngunit bigla itong sinipsip ng napakalaking suction. Hinawakan ko siya sa leeg. Dinurog ko ito nang hindi man lang iniisip ang pakiusap nito para sa awa. Sa puntong ito, wala akong nararamdaman kundi guilt. Dahil ang sinumang sinapian ng demonyong halimaw ay malubhang masasaktan. Ang hindi ko namalayan ay nagising na pala si Daimao. Nagulat ako dito. Dali-dali kong kinurot ang pisngi ni Daimao. Gustong makasigurado na hindi ito guni-guni. Nasaktan naman si Daimao sa pagkakakurot ko at hindi napigil ang mapasigaw. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makitang sumagot siya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kamay niya at sinimulang tingnan siya. Oo naman, may gintong elixir sa tiyan ni Daimao. Pero hindi ko alam kung anong epekto nito. Habang iniisip ko, biglang napasigaw si Daimao. Napansin niya pala na nasugatan ang kamay ko. Nagmamadali siyang tinulungan akong punasan ang dugo sa kamay ko. At sinabi sa kanya na huwag mag-alala, nag-drawing ako ng marka sa ulo niya gamit ang mga daliri ko. Gamit ang markang ito, walang demonyong halimaw ang muling makakasama sa kanya. Pagkatapos ay bumangon ako at gumuhit din ng isa sa katawan ni Xiaoqing, at hiniling sa kanya na alagaan si Daimao pansamantala. At mag-isa akong naglakad patungo sa base camp ng Lin Real Estate. Sinipa ko ang pinto ng Lin Real Estate. Pagkatapos ay sumigaw para kay Lin Tianhua na lumabas para mamatay. Nakita ito ng mga security guard at pinalabas nila ang aso para kagatin ako. Ngunit tinakot ko ang aso hanggang sa mamatay sa isang tingin lamang. Nanginginig sa katawan ng security guard nang makita ang patay na aso. Napuno ng mamamatay tao kong aura ang kwarto ng mga sandaling iyon. Nawalan din ng malay ang security guard dahil sa pressure. Sa sandaling ito, si Lin Tianhua, na nasa meeting hall ng real estate ni Lin, ay nakadama ng bakas ng panganib. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na dilaw ang buhok na lumabas at tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit sa sandaling binuksan ng dilaw na buhok ang pinto. Lumitaw ako sa harapan niya. Agad na napaupo sa lupa ang dilaw na buhok sa takot. Matapos makita ang aking mukha ay sumugod siya sa gilid ni Lin Tianhua at nagulat pabalik. Tinanong ni Lin Tianhua si Master Chen tungkol sa sitwasyon. Bakit buhay pa ako? Si Master Chen naman ay mukhang napahiya. Dali-dali niyang tinignan ang kanyang spell para imbestigahan kung nasaan ang demonyong halimaw. Kasabay ng matinding panginginig ng kanyang katawan. Napangiti ako habang nakatingin sa estado niya. Ang demonyong halimaw mo ay matagal ko nang binugbog hanggang mamatay. Ngayon ay ikaw naman. Pumalakpak si Master Chen nang marinig niya ang sinabi ko. Dahil sa paningin niya, isa lang akong punk na mahilig mag-play hard to get. Kaagad niyang sinabi kay Lin Tianhua na mayroon pa siyang isang alas. Ang isang iyon ay nakakuha ng aking interes. Gusto kong makita kung ano ang alas niya. Nang makita ni Master Chen kung gaano ako ka-arroganti, hinubad niya ang kanyang kamiseta at ipinakita ang demonyong totem sa kanyang likod. Agad na lumabas sa totem ang isang pulang Shire Demon. Ang hitsura nito ay naging dahilan upang ang buong gusali ay nagsimulang manginig ng marahas. Pagkatapos tinanong ng Shire Demon si Master Chen kung ano ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya. Sinabi rin ni Master Chen ang totoong dahilan, ang Shire Demon, na natutunan ang lahat, ay tumingin sa akin na may masamang tingin. Ngunit napabuntong hininga ako nang masilayan kong mabuti ang Shire Demon. Matagal na akong naghintay para sa iyo, at nagpatawag ka ng ganitong uri ng basura. Agad na nagalit ang Shire Demon nang marinig niya ito. Pagkatapos ay sinuntok niya ako. Hinarap ko ang kanyang pag-atake, ngunit pinili kong tanggapin ito. May malutong na tunog ng mga buto na nabali. At hindi ako nasaktan pagkatapos ng suntok. Sa oras na ito, ang Shire Demon, ay hindi rin nakayanan ang sakit at napaluhod. Nakita ni Master Chen ang kanyang pinakamalakas na demonic beast na madaling natalo. Agad ding natakot ang ekspresyon niya. Kaagad pagkatapos noon, sinipa ko ang Shire Demon palabas ng kwarto. Tinamaan din si Master Chen ng lumilipad na Shire Demon. Direkta siyang nadurog at nahimatay. Kinolekta din ng talunang Shire Demon ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya at naglunsad ng bola ng enerhiya sa akin. Ang lakas ng enerhiya ng bola na ito ay maihahambing sa tonelada ng mga pampasabog. Pero sa paningin ko, wala lang ito. Pinigil ko ang bola ng enerhiya gamit ang isang kumpas ng aking kamay. Ang Shire Demon ay agad na natarante sa tanawing ito. Sa mga oras na ito iisa lang ang nasa isip niya. Iyon ay pagtakas. Sa isang kisap mata ang kanyang katawan ay nag-transform sa isang soul sphere at tumakbo sa katawan ni Master Chen.
Ang katawan ni Master Chen ay mabilis na natuyo pagkatapos ng pagsalakay ng kaluluwa. Hindi ko inasahan na ang demonyong halimaw na ito ay piniling isakripisyo ang buhay ng amo at tumakas. Nakita ng assistant na dilaw ang buhok ang nangyari. Agad siyang napaluhod at yumoko sa akin. Nakiusap siya na iligtas ko ang kanyang buhay. At sinipa ko siya sa bituka. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang meteorite sa isang iglap. Nakasalampak ito ng malalim sa dingding. Pagkatapos ay lumingon ako kay Lin Tianhua. Napagtanto mo ba na ang aking anak na babae ay halos patayin mo ngayon? Ako ay isang ama, at ako ay nalulungkot. Kaya ngayon, wala akong balak na bigyan ka ng kahit kaunting pagkakataon na mabuhay. Natakot si Lin Tianhua nang marinig niya iyon. Sinabi rin niya sa akin na hindi ka basta-bastang pumatay ng tao sa lipunan ngayon. Napangisi ako sa sinabi niya. Hindi ko sinabing papatayin kita. Isang pulang demonic fire ang natipon sa aking daliri nang matapos akong magsalita. Pagkatapos ay hinampas ko ito patungo kay Lin Tianhua. Ang demonic fire ay nag-drill sa kanyang puso sa isang iglap. Dahil sa pananakit ay napaluhod si Lin Tianhua sa isang iglap. Nagmamadali siyang tanungin kung ano ang ginawa ko sa kanya. Unti-unti ko na lang sinusunog ang puso mo sa demonic fire. Ang sakit na ito ay tatagal ng 2 araw. At pagkatapos ay unti-unti kang mamamatay. Sa ganoong paraan walang makakaalam na pinatay kita. At pagkatapos ay iniwan ko siyang mag-isa at nagtungo sa labas ng real estate. Hinawakan ko ang dilaw na buhok na assistant na humihinga pa. Kung may magtatanong tungkol sa mga kaganapan ngayon, alam mo kung ano ang sasabihin, hindi ba? Tumango siya nang narinig niya iyon at nangako siya na hindi na isa sa publiko ang mga pangyayari ngayon. Sobrang natuwa ako sa sinabi niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumili ako ng regalo at bumalik. Sa sandaling ito, nagkukwento si Xiaoqing kay Daimao. Nakita ako ni Daimao pabalik at kinamusta ako. Inabot ko rin sa kanya ang manika sa kamay ko. Tumalon sa tuwa si Daimao nang matanggap ang regalo. At pagkatapos ay sinabi ko kay Xiaoqing na ang bagay ay ganap na nalutas. Narinig niya ang balita at umuwi. Tapos pinatulog ko na si Daimao. Kinaumagahan, isinama ko si Daimao kasama si Xiaoqing sa kindergarten para sa pagpa-enroll. Pero maya-maya lang, hinarang ako ng isang gangster na dilaw ang buhok.